posisyon ng Magdasya ang inyong nagapagbulan sa talakayin ang pagtuturo ng pagbasa. Natin ang ating talakayan sa pag-alam kung ano na ang inyong mga kaalaman or ang inyong dating kaalaman ukol sa pagbasa. Kung ang inyong mga sagot ay nasa mga sumusunod, magaling. Pero kung wala naman, magaling pa rin at kayo ay may kaalaman kung ano nga ba ang konsepto ng pagbasa. At dahil meron na kayong mga sariling kaunawaan, tayo naman ay dumako sa ating talakayan. Ang una ay sinasabi, ang pagbasa ay susi sa pagtitipon ng karunungan ng daigdig. Ibig sabihin, ang pagbasa ay isang paraan upang matutunan at maunawaan ang iba't ibang karunungan at impormasyon na naipon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pangalawa naman, ay sinasabing ang pagbasa ay nagpapalawak ng pananaw, nagpapalakas sa tao sa pagharap sa suliranin. At dahil nga ang pagbasa ay nagbibigay sa atin ng malawak na pag-unawa at kaalaman, na nagagamit natin sa paghaharap sa pagsubok na ating kakaharapin sa ating buhay. Kasi, ang pagbasa ay nagpapalalim sa ating kakayahang mag-isip at makakatulong sa paglilikha ng solusyon. Pangatlo, ito daw ay nagpapataas ng panlasa sa mga babasahin. Ang patuloy na pagbasa ay nagpapayaman ng ating pamantayan at pagpapahalaga sa mga akta. Mula sa mga babaw na babasahin hanggang sa masalimuot na teksto. Ang pang-apat naman ay sinasabi na hindi lamang pangkuha ng kaalaman ang babasahin. Sinasabi na ang pagbasa ay isang aliwan, kasiyahan, pakikipagsapalaran at nagbibigay ng karanasan. Kasi ang pagbasa ay hindi lamang para sa kaalaman, kundi pati na rin sa kasiyahan at kasanayang magbibigay ng aliw at inspirasyon. At dahil alam mo na ang kahalagahan ng pagbasa, naway ikay mainggan mas matuto kung ano ang pagbasa at ano ang mga nilalaman nito. Sapagkat ang layunin ng talakayan na ito ay ang maipaliwanag ang bawat yugto ng pagkatuto sa pagbasa, makapabahagi ng mga epektibong strategiya sa pagkatuto ng pagbasa. At para mas maayos ang paglapat ng mga epektibong strategiya na ito, malalaman din ninyo ang mga salik na maaaring makaapekto sa pagkatuto ng pagbasa. At syempre, ang pinakamahalagang layunin ng talakayan na ito ay ang maging maalam ang mga estudyante sa pagkatuto ng pagbasa. Ngayon, ano nga ba ang pagbasa? Ang pagbasa ay isang sistematikong proseso ng pagkilala at pag-unawa sa mga simbolong nakalimbag upang matukoy ang kahulugan nito. Sa simpleng salita, ang pagbasa ay isang proseso na kung saan tayo ay tumatanggap ng mga kaalaman galing sa mga simbolo na may kahulugan o ang titik. Ang pagbasa ay narina mula pa noon. Kung kaya't habang lumilipas ang panahon, marami eksperto na ang nakapagbigay ng halaga sa kung ano nga ba talaga ang pagbasa. Mula kay Goodman, 1967, ang sinasabi niya ang pagbasa ay psycholinguistic guessing game. Ay na nga mismo sa pangalan na ito, ang ibig sabihin para sa kanya ng pagbasa ay isang proseso ng paghuhula kung saan ang mambabasa ay muling bumubuo ng mensahe mula sa mga simbolo ng teksto. Ang sumunod naman ay galing kay Cody. Naman sa kanya, malaki ang importansya ng stock knowledge sa pagbasa. Ano nga ba ang stock knowledge? Ito ay ang mga dating kaalaman ng isang tao tungkol sa isang usapin. Isip niya na kung ang tao ay mayroong dating kaalaman sa usapin, mas mapapadali na para sa kanya ang pag-unawa ng teksto. Ang sumunod naman ay ayon kay Richard Platt at Platt. Para sa kanila, ang pagbasa ay ang pagkakaunawa sa teksto upang maintindihan ang nilalaman nito. Ibig sabihin, kung meron ka ng kaunawaan sa kung ano ang tekstong babasahin, maiintindihan mo na kung ano ang talagang nilalaman nito. At ang panghuli naman ay kay Belves et al. Ang pagbasa para sa kanila ay may dalawang kahulugan.
Ang una, ito ay pagkilala at pagpapakahulugan sa mga simbolong nakalimbag. At ang pangalawa, ito daw ay isang mahalagang bahagi ng komunikasyon kasama ng pakikinig, pagsasalita at pagsulat o ang makrong pangwika. Nga ba nagbabasa ang mga tao? Unang sinasabi na bakit nagbabasa ang mga tao, nagbabasa para sa dagdag kaalaman. Sinasabi nga na ang mga tao ay natural na curious. Dahil ang pagbasa ay nagbibigay ng mga bagong impormasyon at hindi yan nagpapalawak ng kaalaman ng isang tao, mas lalo silang namumulat. At ang pangalawa, nagbabasa upang maging maalam sa mga pangyayari sa paligid. Dahil nga meron na tayong impormasyon sa mga bagay-bagay, magagamit natin ang pagbasa upang maging updated or magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga nangyayari sa lipunan at mundo. At ang panghuli, nagbabasa upang malibang at mabawasan ang pagkainip. Kaya nga nang sabi kanina sa kalagahan, maraming tao ang bumabasa para sa aliw o para lamang sa palipas ng oras, tulad ng pagbabasa ng mga nobela or magazine. Base sa iyong ginawa, anong uri ng pagbasa ang iyong ginamit? O ba ay nagbasa ng tahimik? Binigkas mo ba ito? Nagbasa ng pahapyaw lamang? O mabilisan mo itong binasa? Halika't ating pag-usapan ang uri ng pagbasa na iyong ginawa. Ang pagbasa ay mayroong 7 uri. Ito ay ang mabilisan, pahapyaw, pagsusuri, tahimik na pagbasa, pamunang pagbasa, pasalitang pagbasa, at ang masinsinang pagbasa. Simulan natin sa mabilisang pagbasa. Ano nga ba ito? Ang mabilisang pagbasa or ang skimming ay isang mabilis na paraan ng pagbasa upang makuha agad ang pangkalahatang ideya ng isang teksto. Kadalasan natin itong gamitin tuwing 5 minuto bago ang pagsusulit, kung saan mabilisan natin binabasa at ina-absorb ang pang-ilang araw na talakayan sa loob lamang ng 5 minuto. Ang pangalawa naman ay ang pahapyaw na pagbasa or ang scanning. Pagbasa upang hanapin ang tiyak na impormasyon. Magandang halimbawa rito ay ang mga tekstong may mga pamprosesong tanong kung saan hinahanap ang tiyak na impormasyon galing sa teksto. Halimbawa ang tekstong si Pagong at si Conejo. Ang katanungan ay kung sino ang tauhan sa teksto. Base sa katanungan, pinapahanap kung sino nga ba ang mga tauhan. Kung kaya't pahahapyawan mo lamang ang teksto at hahanapin ang mismong pangalan, tauhan. Ang sumunod naman na pagbasa ay ang pagsusuring pagbasa or ang analytical reading. Ito ay masinsinang pagbasa na may layuning sariin ang mga detalye, struktura ng teksto.